Nel, ano yung mahalagang nilalaman ng kasunduan ng DepEd at LGUs? Yes, Aga, sa ilalim ng Memorandum of Agreement, ang mga local government unit ang mangunguna sa construction, replacement, rehabilitasyon at improvement ng mga classroom sa kanilang nasasakupan. Kabilang ang procurement, supervision ng contractors at araw-araw na implementasyon ng proyekto alinsunod sa National Procurement at Building Regulations. Samantalang ang Department of Education naman ang tutukoy sa priority schools, magbibigay ng standard classroom designs at technical specification at magsasagawa ng oversight sa pamamagitan ng pag-review ng mga plano, pag-validate ng natapos sa proyekto at pagtiyak na nasusunod ng national standards sa kaligtasan at accessibility at kalidad. Kanina ipinakita kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nilagdaang MOA sa pagitan ng DepEd at LGUs. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan na matugunan ang kakulangan sa silid-aralan dahil sa malaking kakulangan nito sa kasalukuyan. As of December of last year, we have a classroom shortage that amounts to a stunning 145,000 units. How we have allowed this to become such a bad situation, I cannot understand. Dahil sa kakulangan ng silid-aralan, gumagawa tayo ng ilang shift na pasok para sa mga estudyante. Kaya yung iba madaling araw nang papasok at yung iba naman gabing-gabi na. At saka pa lang lalabas sa eskwela. Nandyan na rin ay mga mag-aaral na nagkaklase sa mga basketball court o kuminsan sa ilalim lang ng puno. Ayon sa Pangulo, hindi na maaaring makapaghintay pa ng dagdag na 5 hanggang 10 taon para matiyak lamang na may maayos na classroom ang mga estudyante. Kaya isaan niya lamang sa estratehiya ang partnership ng national government sa mga LGU. Dagdag ni PBBM, binabago na ngayon ang sistema dahil ang proseso sa ngayon ay napakabagal. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Mariboho.